Hello mga idol, maraming salamat pala kay Mario Chavenya sa pagbibigay ng 50 pesos na super thanks ay mabuhay ka po idol. Binabati ko rin pala ng happy birthday ang mga birthday celebrants natin na nagpapabati ay mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Shout out rin pala sa mga solid supporters natin dyan na patuloy pa rin na nanunood ay maraming salamat po sa inyo. Hindi ko man kayo kayang batiin ng personal ay taos puso naman akong nagpapasalamat na naging parte kayo ng channel na ito. At muli ko pong pinapaalala sa inyo mga idol na nalalapit na tayo sa pinaka-latest ng chapter, at baka sa mga kasunod nitong araw ay anime naman po ang ating i-recap. Kaya't salamat po sa inyong lahat mga idol at mahal na mahal ko po kayo. Samantala, lumipat ang eksena sa lugar ng pupuntahan nila ni Taekyang sa bayan ng Xi'an. At sa loob ng isang kainan ay mayroong isang lalaki na nagsasalita habang ito ay kumakain, kung saan sinambit nito na nagawa niya daw marinig na ang Rising Dragon ng Mount Hua na si Champang ay nagawang malampasan ang 10 sa dakilang sekta ng mga elders. Kaya't karaniwan na daw sa isang henyo na tulad ni Champang ang ganitong husay at galing. Subalit naghayag naman ang kanyang kausap na mahabang buhok na lalaki na sa kanyang tingin daw ay ang first crane na si Baek Myusong ang dapat daw na maging susunod na pinuno ng Mount Hua. Sapagkat si Baek Myusong ay naiiba daw sa lahat at halos ang lahat ng hinahanap na katangian sa isang leader ay nasa kanya na raw. Sumang-ayon naman ang kanyang kausap sa pahayag nito, dahil halos nandoon na ang lahat ng kakayahan sa martial arts at personalidad kay Baek Myusong. At kasabay nito ay nagtanong rin siya sa kanyang kausap na kung sino pa daw kaya ang mas angkop para sa posisyon na iyon bukod kay Baek Myusong. Tumugon naman ang lalaking mahaba ang buhok na nagawa daw niyang marinig ang tinutukoy nitong lalaki na siya ay pumasok sa nakahiwalay na pagsasanay. At baka bigla na lang daw ito na lumabas ng mas malakas pa kaysa sa Rising Dragon ng Mount Hua. Tumugon naman ang nakaberding lalaki na kay tagal na daw noong umalis si Baek Myusong para magsanay ng mag-isa. At malamang sa mga oras na ito ay natitiyak niya daw na natapos na ito sa kanyang pagsasanay. Samantala sa ibaba naman ay dumaan ang isang lalaki na nakasalakot at mayroong kasama na tagapagsilbi na manggagawa sa isang hotel. At ang lalaki na dumaan sa mga nag-uusap na lalaki sa may bandang kainan ay si Baek Myusong ng first crane ng Mount Hua. At nang marinig ng tagapagsilbi ang mga pinag-uusapan ng mga kalalakihan ay agad niyang tinawag si Baek Myusong bilang isang grandmaster, kung saan inihayag nito kay Myusong na marami na daw siyang naririnig tungkol sa kanya. Kaya't isang karangalan daw para sa kanya na mapaglingkuran siya nito sa araw ng pamamalagi niya sa lugar ng Xi'an. Samantala hindi naman komportable si Baek Myusong na tawagin ito bilang isang grandmaster, kaya naman nagsalita si Baek Myusong na alam daw niya na napakabuti niyang tao pero hindi na daw niya kailangan na tawagin siya nitong grandmaster. Tumugon naman ang taga-silbi na ayos lang daw yun dahil nakasanayan niya na daw na tawagin ang isang tulad niyang tao na grandmaster. At sa kasunod nito ay dinala siya ng tagapagsilbi sa isang mag-ara at magandang kwarto sa lugar ng Xi'an. At dito ay inihayag niya kay Baek Myusong na ito lang daw ang nag-iisang hiwalay na gusali sa lugar ng Xi'an Pavilion. At nang makita ni Baek Myusong ang sobrang gara at mamahalin na lugar ng pavilion ay agad itong humingi ng pasensya, dahil hindi daw sapat ang kanyang pera na dala para rentahan ang buong gusali na ito para sa sarili niya lamang. Sapagkat hindi niya naman daw kinakailangan ng mamahaling kwarto at ang bukod tanging kailangan niya lang daw ay tahimik na silid. Kaagad namang tumawa ang tagapagsilbi na tulad daw ng mga sabi-sabi ng iba ay talagang mapagkumbaba daw talaga si Baek Myusong. Ngunit huwag daw siya mag-alala dahil ang Pavilion Master ang siyang nag-utos sa kanila na huwag daw tatanggap ng kabayaran mula sa mahalagang bisita na nagmumula sa Mount Hua sect. Dahil kamakailan raw ay nagkaroon sila ng problema noong nakaraang taon sa mga taga-Jongnan sect. Subalit kaagad itong naresolba matapos tulungan sila ng dalawa sa mga alagad ng Ultimate Plum Blossom Trio ng Mount Hua sect, kaya't meron rin daw silang malaking utang na loob sa kanila. Tumugon naman si Baek Myusong na mukhang nangyari daw yun habang nasa magkahiwalay siya ng pagsasanay. Pero sa kanyang kasunod na pahayag ay tumanggi pa rin ito dahil napaka-sobrang magarbo daw ng lugar na ito para sa kanya. Kasabay ng kanilang pag-uusap ay bigla na lamang sila na may narinig na nagtatalo mula sa labas kung saan hinahanap ng isang lalaki ang manager ng pavilion. At dahil dito ay lumipat ang kanilang pansin mula sa labas, kung saan naghayag naman ang receptionist ng hotel na wala daw dito ngayon ang kanilang manager, kaya't nakikiusap ito sa kanyang kausap na huminahon daw siya muna sa ngayon.
Pero hindi naman nakapagtimpi ang kanyang kausap at tinanong ang receptionist ng hotel kung makakayanan pa ba niya na maging kalmado matapos daw siyang tratuhin o pakitaan ng masama ng establishmentong ito. Tumugon naman ang receptionist na gaya daw ng sinasabi niya ngayon ay okay pa daw na daw ang magkabilang building ng hotel na kanyang tinutukoy. Kaya't nakikiusap ang clerk sa kanya na kumalma na lang daw siya muna sa ngayon dahil dadalhin din naman siya nito sa isang espesyal na silid ng kanilang hotel. Subalit ayaw naman makinig ng lalaking ito at nagpahayag sa clerk na manahimik daw siya dahil papasok daw siya ngayon dito at gagamitin ng silid kwarto na gusto nitong tirahan. At habang patuloy sa pakikinig si Baek Myu-sung ay agad niyang napansin ang boses ng lalaki na mukhang pamilyar daw ito sa kanya. At sa kasunod nito ay binugbog ng lalaki ang clerk ng isang hotel at itinapon sa sahig. Kung saan sa mga oras na ito ay nagsimula ng maglakad papasok sa loob ang lalaking nanggugulo sa entrance ng pavilion. At nang siya ay makapasok na sa entrance nito ay agad siyang binati ni Baek Myu-sung, kung saan inihayag nito sa kanya na kay tagal na rin daw simula noong huli sila magkita. Wika niyang tanong kung kamusta naman daw ang buhay-buhay niya ngayon. At nang makita siya ng lalaki ay agad itong nabigla matapos makita na nandito rin sa lugar na ito si Baek Myu-sung, kaya tinanong niya si Baek Myu-sung kung ano naman ang ginagawa niya sa lugar na ito. Samantala lumipat naman ang eksena sa kabilang banda ng lugar ng Sian. Kung saan nabulabog ang mga tao sa paligid matapos marinig nila ang boses ni Champang na sumisigaw sa sobrang pagkamangha sa lugar. At dahil dito ay sinuway siya ni Taekyang at sinabihan na tumigil daw siya sa kanyang pagsisigaw. Sapagkat pinagtitinginan daw sila ng mga tao sa kanilang paligid. Samantala nagsalita naman si Champang na marami daw nagbebenta ng candy fruit sa may bandang dulo. At hindi lang daw yun dahil meron din daw mga noodles at beef broth doon. At dahil sa pagiging makulit ni Champang at pagiging maingay nito ay sinigawan siya ni Taekyang na manahimik na daw siya. Dahil kung magpakabait daw siya at maging tahimik ay papakainin daw siya nito ng kahit na anong gusto nitong pagkain. At dahil dito ay agad na lumingon si Champang kung saan siya ay naglalaway at sabay na nagtanong sa bida kung totoo ba na ililibre siya nito. Tumugon naman ang bida na sinabi niya na daw ito ng daan-daang beses na, kaya tumahimik na lang daw siya at sumama sa kanila ng maayos. Sa puntong yun ay agad na tinakpan ni Champang ang kanyang bibig at kaagad na sumunod sa pahayag ni Taekyang. Samantala nag-isip naman si Taekyang na balak lang daw sana nila na dumaan sa bayang ito. Ngunit nang dahil hiniling daw ito noong nakaraang taon ni Baek Myu-sung na kung sakali mapadaan daw siya ng Shaanxi ay huwag daw nito kalimutan na makipag-ugnayan sa kanya dahil ililibre daw siya nito sa Sian. Kaya't agad niyang napagtanto na mukhang hindi naman masama na magpahinga daw sila muna dito ng isang araw sa bayan ng Sian. At sa kasunod nitong galaw ay agad nagtanong si Taekyang sa kanyang mga kasamahan kung nasaan ba ang Sian Pavilion. Kaagad namang nagsalita si Gang Gibang at itinuro sa bida na nandoon daw banda ang Sian Pavilion na kanyang hinahanap. At dahil dito ay nagtanong si Taekyang kung paano niya daw nasabi na yun ang Sian Pavilion. At dito ay nagsalita si Gang Gibang na kaya niya lang daw nalaman yun dahil ito ang pinakamagandang lugar para mamalimos ng pera. Wika pa niya na bulubunduking mga pagkain daw ang nasasayang at itinatapon dito. At palaging may mga taong may mataas na katayuan sa lipunan ang siyang pumupunta at umaalis rin dito. Kaya madaling makakuha daw ng pera sa lugar na ito. Dagdag pa niyang pahayag na alam daw ng bawat pulubi ang lugar na ito. At dito ay inihayag ni Taekyang sa kanyang isip na mukhang ito pala ang pangunahing lugar na pinupuntahan ng Beggar's Sect. Matapos nito ay agad na tinungo nila ni Taekyang ang Sian Pavilion, kung saan sa mga oras na ito ay agad silang napansin ng mga nagbabantay na tauhan. At dito ay agad naghayag ang lalaking nagbabantay sa gusali na pasensya na daw dahil sarado ngayon ang kanilang gusali. At dahil dito ay nagtanong naman si Taekyang kung holiday ba ngayon kaya't sila'y nakasara. Tumugon naman ang nagbabantay na hindi naman daw ganoon, sapagkat nagkaroon lang daw sila ng ilang mga problema sa loob. At nang marinig ito ni Champang ay agad itong napaiyak sapagkat hindi na daw siya makakain ng kanyang gustong pagkain. Pero nakiusap naman si Taekyang kung maaari ba silang pumasok, dahil meron lang daw siyang tao na dapat makatagpo dito. Subalit tumanggi naman ang bantay at sinambit na hindi daw talaga pwede. Pero inihayag naman ni Taekyang na mayroong tao daw na nagpapunta sa kanya at yun daw ay si Baek Myu-sung. At dahil dito ay laking gulat na nagtanong ang nagbabantay na kung tinutukoy ba niya ay ang Grandmaster na si Baek Myu-sung.
Tumugon naman ang bida na ang first crane ng Mount Hua na si Baek Newsong ang siyang nagpapunta sa kanya dito. Samantala sumigaw naman ng napakalakas si Changpeng sa labas ng gusali at hinahanap si Baek Newsong, kung saan walang tigil niyang sinisigaw ang pangalan ni Baek Newsong at magpakita na ito dahil nagugutom na daw siya ngayon. Sa puntong ito ay binuksan ng mga nagbabantay na tauhan ang malaking pintuan sa loob ng gusali at naghayag sa bida na sasamahan daw siya nito agad papunta sa silid kwarto ng kinaroroonan ni Baek Newsong. Kasabay nito ay sobrang saya naman ni Changpeng matapos silang pagbuksan upang papasukin sa loob ng gusali. At nang makapasok si Taekyang sa loob ay bigla na lamang sumama ang kanyang pakiramdam, dahil bigla na lang daw siya kinutubo na meron may nangyayaring masama sa loob. Makalipas ang ilang sandali ay dinala na nila si Taekyang sa lugar ng kinaroroonan ni Baek Newsong. Kung saan sa mga sandaling ito ay bumungad sa kanya ang hindi kanais-nais na pangyayari mula sa dalawang panig. Sapagkat sa mga sandaling ito ay nasaksihan niya si Baek Newsong na mayroong kinakaharap na tao at mukhang nagsisimula na rin ang away sa pagitan nilang dalawa. Kaya't nagtataka na iniisip ni Taekyang na kung talaga bang naglalaban sila o hindi. Pero hindi na rin daw nakakagulat sa kanya ang mga ganitong pangyayari mula sa mga martial artist. At sa kasunod nito ay agad naglakad si Taekyang ng paabante kung saan naghayag ito sa kanila na mukhang mayroong ginaganap daw na piyesta dito ngayon. At sa katabi nito ay nagtaka naman ang tagasilbi kung sino naman ang batang dumating na ito. Kasabay nito ay tinitigan rin siya ng lalaking kinakaharap ni Baek Newsong kung saan nagtataka ito kung sino siya. Matapos nito ay agad na tumawa si Baek Newsong at nagsalita kay Taekyang na sa wakas daw ay dumating na rin siya ngayon. Nagsalita naman ang bida na kaya lang naman daw siya pumunta dito dahil hiniling niya ito sa kanya kamakailan, pero wika ng bida na mukhang gusto niya na daw yata umalis ngayon. Nagbigay naman ng isang pagbati si Baek Newsong at naghayag sa bida na kay tagal rin daw noong huli nilang pagkikita. At wika niyang tanong sa bida na kung nasaan naman daw ang iba nitong kasamahan. Sa puntong ito ay agad na lumingon si Taekyang sa kanyang likuran, kung saan siya ay nagulat matapos makita na wala na pala ang tatlo nitong takmol na kasamahan. Wika pa ni Taekyang sa kanyang isip na inakala pa niya naman na sasamahan siya ng mga kasamahan nito, pero mukhang nagtago daw yata ang tatlong mga hinayupak na yon. At dahil napansin ni Taekyang na tila mayroong gulo na namamagitan sa dalawang kalalakihan na ito ay agad niyang sinipa ang isang bagay sa lupa at tinanong si Baek Newsong kung kaugalian na daw ba ngayon ng Mount Hua sect ang gumawa ng ganitong gulo. Nagsalita naman si Baek Newsong na mayroon lang daw konting problema na nagaganap dito. Samantala sinita naman siya ng nakaputing lalaki at minura pa si Taekyang sabay sabi na hindi daw ito ang lugar para sa isang pulubi na tulad niya. At nang makita ni Taekyang na minura siya nito at hinamak sa harapan ni Newsong ay agad niyang tinanong si Baek Newsong kung sino naman ang taong ito. Dito ay nagsalita si Baek Newsong na ang lalaki daw na ito ay ang Supreme Dragon na si Hyuk Sopyeong ng Jongnan Sect. At dahil dito ay nagsalita si Taekyang na isang taga-sekta ng Jongnan na naman ang nanghamak sa kanya ngayon. Wika pa ni Taekyang na ang sobrang dami daw talaga ng mga hinayupak at bastos na tao sa mundo ng Merem. Dito ay inihayag ni Baek Newsong na ang lalaki daw na ito ay ang pinakamahusay na martial artist ng Jongnan Sect, at hindi lang daw yun dahil nabibilang rin daw siya sa 10 Peak Dragons ng Merem. Subalit naghayag naman ang bida na mukhang maliit na insekto lang daw siya sa kanyang paningin. At nang marinig ito ni Hyuk Sopyeong ay agad itong nagalit kay Taekyang at minura ang bida sabay sabi na putang ina ka ano ang sabi mo. Seryosong naghayag naman ang bida na mag-ingat daw siya sa mga salita na kanyang binibitawan. At nang makita ni Taekyang ang hinahawakang espada ni Hyuk Sopyeong ay agad niyang binalaan ito at sinabihan na mas mabuti daw mag-isip siya muna bago niya daw gamitin yan. Sapagkat nasa pinakadelikadong sitwasyon daw siya ngayon ng buhay niya. Matapos nito ay bigla na lamang tumahimik ang paligid at umihip ang napakalakas na hangin. At sa kasunod nito ay nagsalita si Hyuk Sopyeong na inakala niya daw noong una na isa lamang mangangalakal si Taekyang, pero napansin niya daw na mukhang hindi siya pangkaraniwang tao. Kaya't agad niyang iniutos sa bida na ipakilala nito ang kanyang sarili at saang pamilya siya nanggaling. Dahil dito ay agad nagpahayag si Taekyang na kung yan na lang ba talaga ang mahalaga sa kanilang lahat. Sa puntong ito ay agad nagbigay ng babala si Hyuk Sopyeong sa ating bida na sagutin daw niya ang kanyang mga tanong. Dahil kung hindi daw siya mula sa mga pinakakilalang sekta o angkan ay tinitiyak niya daw sa kanya na hindi na siya makakaalis dito ng buhay. Kaagad namang umarte si Taekyang na yun daw ay nakakatakot na pahayag.
Sapagkat nanginginig na daw ngayon ang buong katawan nito sa takot. Sinagot rin niya ang mga tanong ni Hyuk Sopyong na hindi rin daw siya mula sa isa sa mga pinakakilalang sekta o angkan, sapagkat binubuo lang daw sila ng 2 miyembro sa kanilang sekta. Inihayag rin ni Taekyang na kung pwede daw ba napatawarin na lang siya nito at hayaan na lang siya na makaalis ng buhay. At nang marinig ni Hyuk Sopyong ang pahayag ng bida ay agad siya nitong tinawanan dahil mukhang nanggaling daw yata sa mahinang sekta si Taekyang. At dito ay kinausap niya si Baek Myusong na mukhang marami daw yata siyang oras para makipagkaibigan sa mga talunan na tulad ng bastardong bata na ito. Pinayuhan rin niya si Baek Myusong na mas mabuti pa daw sana na kung gamitin niya na lang ang oras niya sa pagsasanay ng kanyang martial arts. Tumugon naman si Baek Myusong na mukhang nagkakamali daw yata siya ng pagkakaintindi sa sitwasyon. Dahil unang-una daw sa lahat, ang batang kaharap niya daw ngayon na nanggaling sa sekta ng pamilya Jin ay hindi isang third-rate warrior o isang talunan. At ang ikalawa naman daw ay natitiyak niya na mas mahina daw siya kaysa sa kanya. At kahit noong una daw nilang tagpo ay hindi pa daw siya nagawang manalo sa kanilang laban. Sa puntong ito ay agad nagalit si Hyuk Sopyong at unting-unti na naglabas ng kanyang pulang aura, kung saan sinabihan niya si Myusong na pakiulit daw ng kanyang mga sinambit. Sapagkat hindi niya daw nauunawaan ang kanyang mga pinagsasabi. Dito ay inihayag ni Baek Myusong na ang ibig niya daw na ipahiwatig sa kanya ngayon ay mas mahina daw siya kumpara sa kanya. At sa tingin niya daw ay hindi na magbabago ang katotohanan ito lalo na't nandito lang siya upang manggulo dahil sa kalasinggan niya. Hindi naman nagustuhan ni Hyuk Sopyong ang mga pangiinsulto sa kanya ni Myusong, kaya't nang sandaling ito ay inilabas na niya ang kanyang matinding chi sa hawak nitong espada. Kung saan nagbigay siya ng matinding banta sa kanilang dalawa. At dito ay naghayag si Taekyang at nagbigay ng babala na sa tingin niya daw ay nasabi na niya yata kanina pa na pag-isipan niya ng mabuti bago gamitin ang kanyang espada. At dahil dito ay labis itong nagalit sa bida kung saan minura niya si Taekyang at inalipusta ang kanyang buong pagkatao. Mariing rin niyang inihayag na tingnan daw nila ngayon kung kasing husay talaga siya ng ipinagmamalaki nitong kakayahan. At kasabay nito ay inilabas niya ang pinakamalakas nitong kasanayan na tinatawag niyang Ultimate 36 Sword Techniques, kung saan nagsilabas ang mga puwersa ng kanyang espada sa mga sarit-saring direksyon patungo kay Taekyang. At nang makita ni Taekyang ang mga pumapalapit na pulang sandata na nanggaling sa kasanayan ni Hyuk Sopyong ay kaagad din itong hindi nagpahuli at ginamit ang nakatagong kasanayan ng Scorching Clan. Kung saan ang mga paa ni Taekyang ay nagsisimula ng umaapoy. Wika pa ng bida na ayaw niya daw sanang palakihin pa ang masamang relasyon sa pagitan ng sekta ng Jongnan, subalit mukhang wala daw yata siyang magagawa dahil ayaw rin siyang tigilan ng mga hinayupak na pamilyang ito. At sa kasunod nitong galaw ay agad na tumama ang kasanayan ni Hyuk Sopyong mula sa tinatayuan ni Taekyang. Pero sa sandaling ito ay ginamit naman ni Taekyang ang isa sa mga pinakamalakas nitong kakayahan na nagmumula sa kanyang master na may halo nitong liksi. Sapagkat sa mga oras na ito ay ginamit ni Taekyang ang Blazing Fire Path nitong kasanayan pangontra sa Ultimate Sword Technique ni Hyuk Sopyong. At sa isang mabilis na galaw ng bida ay agad niyang nilusob si Hyuk Sopyong gamit ang lakas at liksi nito ng walang kahirap-hirap, kung saan sa mga oras na ito ay nagawa niyang maiwasan ang halos lahat sa mga ibinigay na atake sa kanya ni Hyuk Sopyong. At nang makalapit si Taekyang sa kanyang tabi ay agad na sinunggaban ng bida ang kamay ni Hyuk Sopyong na nakahawak sa espada. At dito ay nakangiti na tinanong siya ni Taekyang na kung maayos pa rin ba ang lagay ng Tiger Swordsman na si Song Il. Kung saan ang tinutukoy na tao ng bida ay ang head elder ng Jongnan sect na siyang binugbog ng Fire King noon. Kasabay nito ay nagtataka naman si Hyuk Sopyong kung paano daw ito nalaman ni Taekyang. At sa kasunod nitong galaw ay agad na lumabas ang mga bumabagang apoy mula sa kamay ni Taekyang upang sunugin ang kamay ni Hyuk Sopyong. At nang siya ay mapaso mula sa init ng mga apoy na nanggaling sa kamay ni Taekyang ay agad niyang binitawan ang hawak nitong sandata. At habang sinasampal siya sa pisngi ni Taekyang ay agad na batid nito na ang batang nasa harapan niya ngayon ay nagmumula rin sa Scorching Clan. Kaya't inihayag niya sa bida na marahil siya daw ang disipulo ng Fire King na si Jin Taekyang. At dito ay agad na nagpakilala si Taekyang at walang tigil na pinagsasampal sa mukha si Hyuk Sopyong gaya ng pagsampal ng Fire King sa mukha dati ng kanilang head elder ng Jongnan sect. Wika pa ni Taekyang na kung alam niya daw ang tungkol sa Scorching Clan ay siguradong alam rin daw niya ang ugali ng kanyang master. Kaya't mas mabuti daw siguro na tapusin na lang nila ang sigalot na ito kaysa palalain pa ang sitwasyon nila.
Samantala hindi naman makasagot ng maayos si Hyuk Seo-pyong matapos mamaga ang kanyang bibig dahil sa pananampal ni Taekyang. At wika pa ng bida sa kanya na magkunwari na lang daw sila na hindi ito nangyari. At nang hindi pa rin ito sumagot sa mga pahayag ni Taekyang ay agad siyang nilapitan ng bida sa kanyang mukha at naghayag ito na nakakapanibago daw na hindi na siya nagsasalita. Kaya naman sinabihan siya ng bida na kung ayaw pa daw nito sumagot ay baka matuluyan na daw talaga siya na hindi na makapagsalita matapos masampal ulit ng 10 beses. At dahil sa mga ibinigay na banta ni Taekyang ay agad na itong nagpahayag kung saan ang kanyang sinambit ay hindi na unawaan ni Taekyang. Kaya naman naghayag muli ang bida na hindi daw siya nito naririnig. At dahil dito ay agad na sumagot ng mas klaro na pahayag si Hyuk Seo-pyong na susundin niya daw ang kanyang sinabi at aalis na daw siya dito ngayon. Matapos nito ay agad nagbigay ng pamamaalam si Taekyang at sinabihan si Hyuk Seo-pyong na mag-ingat daw siya sa kanyang pag-uwi. Samantala matapos masaksihan ni Myusong ang mga ginawa ni Taekyang, ay agad itong naghayag na nakikita niya daw sa imahe ni Hyuk Seo-pyong ang batang nakilala niya 10 taon na ang nakalipas sa huling pagtitipon ng Chinese Final Branch Assembly. At sa kasunod nito ay malungkot namang umalis si Hyuk Seo-pyong mula sa harapan nila ni Taekyang at Myusong. At habang siya ay paalis na ay agad namang nagbigay ng isang nakakainsulto na pamamaalam si Myusong sa kanya. At sa kasunod na pangyayari ay tinawag ni Taekyang si Changpang sa labas at sinabihan ito na pumasok sa loob. Samantala, nahihiya naman si Changpang na pumasok sa loob dahil meron pa itong malaking kasalanan dati kay Myusong. Sapagkat noong mga araw na siya ay tumatakas mula sa Plum Blossom Trio ay binugbog niya ang mga ito dahil ayaw nito na sumama pa uwi ng Mount Hua sa kanila. At habang meron itong ninunguya sa kanyang bibig ay kaagad nang pumasok si Changpang at humingi ng tawad kay Myusong sa mga ginawa nito kamakailan. Kaagad naman binati siya ni Myusong at kinamusta si Changpang, habang si Taekyang naman ay naghayag na mabuti naman daw dahil nakonsensya siya sa kanyang ginawa. At dagdag pa niyang tanong kay Changpang kung saan naman daw siya nanggaling bakit bigla sila nawala kanina. Tumugon naman si Changpang na mayroong nagbibigay daw doon sa labas ng mga pagkain kaya't pumunta daw siya muna doon para makikain.